Let us all pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Almighty God and Father, our Yahweh El Shaddai, our God Almighty, the God who is more than enough, the God who does not change, the God who is the same yesterday, today, and forever. Father, in the name of Jesus, your Son, and by the power and working of your Holy Spirit, once again, we have come to this place, a holy place. We thank you that you are our God and we are your people. We thank you that we are your children and you are our Father. Father, today we have come once again, believing that man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. And so today, as we read your word, as we meditate on your word, empower us by the power of your Holy Spirit. Open our ears and our eyes. Open our minds and our hearts, that we may receive your word gladly into our hearts. And today, as we look into your word, and as we celebrate the feast of the baptism of the Lord, help us to understand the meaning of baptism, the importance of baptism, that it is the beginning, that this is the gateway to our Christian life. Father, help us to understand that you have taught us today to thank you for all your goodness and faithfulness, that you are our merciful God, that you continue to be with us. You were with us in the past year, and you are with us this year and in the coming years, for you are God who does not change. Father, help us to celebrate your word by opening our minds and our hearts, that we may receive all the blessings of this year 2026. And this is our prayer, in the name that is above every name, in the name of Jesus, who lives and reigns with you, Father God, together with your Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Purihin ang Panginoon.
Hallelujah. Kung minsan talaga nalilibang tayo sa ating maawin, hindi na natin napapakinggan ng preacher. Pero salamat sa Diyos, narito pa rin tayo. Amen. Sa kabila ng mga pagsubok, maraming biyaya, pero mayroon din mga pagsubok. Pero narito pa rin tayo. Dahil naniniwala tayo, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Amen. Isa pa nga malakas na papuri para sa akin. Baka makawit na ang ganda ng kapila. Pero gusto ko pang bumati sa inyo ng Merry Christmas and Happy New Year. Tama pa ba na bumati ng Merry Christmas? Araw-araw Pasko. Pero napagmitingan po namin ng preaching ministry na in every gawain po, we will try to incorporate, we will try to include our Catholic teachings or our Catholic beliefs, parang Catholic talk. Like for example, nung medyo bata pa ako, ang alam ko ang Pasko natatapos sa 3 things o yung the Epiphany of the Lord. Kaya pag mga January 6 na, tinatanggal na yung mga dekorasyon, Christmas decorations. Pero dahil tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos at nag-aaral din tayo ng paniniwala ng Katolikong paniniwala, napag-alaman ko na ang Pasko po, officially as Catholics, ay natatapos, it ends on this day, the feast of the baptism of the Lord. Alam niyo ba yun? Oh, edi may natutuhan na tayo. Hindi po ba? Pwede na tayo uwi. Hallelujah. Ito pa ang isa. Maraming Katoliko na hindi naiintindihan o hindi naunawaan yung liturgical year na tinatawag na cycle year. Cycle year A, cycle year B, cycle year C, or year A, year B, year C. Kung napapansin niyo po, ang reading today is taken from the Gospel according to St. Matthew, chapter 3, verse 13 to 17. The reading, Sunday reading, is taken from the Gospel according to St. Matthew. Natapos po last year ang year C. There are 3 cycles, year A, year B, year C. Natapos ang year C, bumalik sa year A. Ang year A po, ang Sunday readings are taken from the Gospel according to St. Matthew. At alam niyo kung anong kasunod sa cycle B o sa year B? The Gospel according to? Hindi niyo alam. Alam niyo na ngayon. From the Gospel according to St. Mark. Amen? Tulad ni San Marcos. Magandang pangalan. Diba? Ang susunod sa year B ay year C or liturgical year C. And the reading, Sunday readings are taken from the Gospel according to St. Parang hindi sigurado. According to St. Luke. Yan po. Maaaring sabihin mo, paano naman si St. John? The Gospel according to St. John. Ang Gospel po according to St. John ay ini-incorporate doon sa year A, year B, year C, especially during the Easter season, during the Lenten season, and some other festivals or festivities. May nalaman na tayo? Yung year A, sa Gospel reading from St. Matthew na mayroong 28 chapters. Yung year B, Gospel according to St. Mark na mayroong 16 chapters. Yung year C according to St. Luke na mayroong 24 chapters. At ang John naman ay mayroong 21 chapters. Kawawa naman si St. Mark, 16 chapters lang. Kaya mas maraming readings from the Gospel according to St. John ang nakakasama sa year B or sa year na ang Gospel reading ay according to St. Mark. Okay pa ba kayo, brother? Baka masama ng tingin sa akin. Hallelujah.
Kaya, itutuloy natin, pero basahin muna natin ang mabuting balita. Ito yung sinabi ng ating kapatid, yung good news from God. Yun ang maganda yung meron tayong mabuting balita sa Panginoon. Sinabi ni Brother Mon Mary, sinabi pa niya, we are all welcome. Wow! Wala tayong pinipwera. Napakaganda na ikaw ay welcome. Hindi yung kaysa dumating ka nilalampas-lampasan ka lang at hindi kayo iniimbita. Ang sarap ng feeling na you are welcome. Brothers and sisters, we are welcome here in the name of Jesus Christ. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Okay ba, brother? Okay ba? Hallelujah. Now we go to the readings. The Gospel according to Saint Matthew chapter 3, verse 14 to 17. Ay, teka. Alam niyo ba kung kailan nagsisimula? Hindi po nagsisimula ang year BC. Hindi nagsisimula ng January. Ito po ay nagsisimula ng minsan ay November pa lang. It is called the Advent Sundays. There are 4 Sundays. So noong pa lang November 30, the first Sunday, ang readings na po ay Gospel according to Saint Matthew. Sunod-sunod yan. At alam niyo ba, meron tayong tinatawag na mga liturgical or candles or Advent candles. Meron tayong candle of hope, meron tayong candle of peace, meron tayong candle of joy, meron tayong candle of love. Alam niyo na, ulitin nga natin, candle of muna hope, candle of peace, candle of joy, at yung muli-muli, candle of marami na kayo natutuhan. Pwede na talaga tayo mo. Amen? Kasi yung iba, baka nabibigla, yung iba, pag naisip ko sa trabaho, ito pa naman mag-iisip pa tayo. Natutuwa ako kanina, meron pa tayong trivia. Ngayon ko lang nakita yun. Sa tanang buhay ko, may trivia pa. Anong sinaselebrate natin? Baptism of the Lord! Ito, Tim Hortons card. Tim Hortons card yan. Amen? Anong sinabi ni Jesus? Napakaganda kasi na tayo ay makinig na salita ng Diyos. Na hindi ang nagbabasa lang yung preacher. Na anong sinabi, yung uli-uli sinabi sa gospel. This is my son, with whom I am well pleased. This is the son whom I love. This is the son, my beloved, with whom I am well pleased. Talaga na tutuloy na natin, brother. Ito na tayo. The Gospel according to Saint Matthew, chapter 3, verses 14 to 17. 5 verses lang. Kaya palagay ko, tama na ang oras natin. At the time, Jesus arrived from Galilee and came to John at the Jordan to be baptized by him. But John tried to make him change his mind. I ought to be baptized by you, John said, and yet you have come to me? But Jesus answered him, let it be so for now, for in this way we shall do all that God requires. So John agreed. As soon as Jesus was baptized, he came out of the water. Then heaven was opened to him, and he saw the Spirit of God coming down like a dove and lighting on him. Then a voice said from heaven, this is my own dear Son, with whom I am well pleased. My brothers and sisters in Christ, here in Scarborough chapter, the Gospel of the Lord. Lord, we glorify thy name. Thank you, brothers. We glorify thy name. We glorify thy name. We thank you for your goodness, for the blessings of your word. Lord, we glorify
Sige po, maaari po kayong umuwi. Opo. Thank you, choir. Sa simula pa lamang ng gawain, ako'y tuwang-tuwa na. Saan ka naman nakakita? Binding prayer pa lang, napakasaya na. Umiikot pa lang tayo, nagkakata. Kaliwa. Hindi, kanan. Forward, backward. Nakakatuwa. At pagkatapos, magkahawak kamay pa. At pag nahaba pa yung opening prayer, yung binding prayer, talaga namang nangangalay na. Pero napakasaya. Hindi po ba? Para tayo talagang mga bata, dahil tayo nagiging bata talaga sa gawain. Ang piling ko talaga, piling na bata talaga. Dahil naalala ko nung kami nasa elementary school. Pagka naghahawak ka ng kamay, nasa grade 1 pa lang, parang nagkakahiya. Parang mga bata pa lang, may malisya na. Ayaw ko maghawak kamay. Tayo ngayon kapatid, pagkatagal-tagal natin maghahawak kamay, dito lang nangyayari sa gawain na sa tayo. Purihin natin ang Panginoon. Sa totoo lang, maraming mahali sa atin o sa iba na hindi na naghahawak kamay. Maging magkasintahan dahil baka mahuli ng tatay. Ganon din ang mga mag-asawa, hindi na nagkakahawak kamay. Busy sa kusina. Busy sa kusina. Busy rin lalaki sa pagkukutin. Dito lang tayo nagkakaroon minsan ng pagkakataon para magkaroon ng hawak kamay. Napakasarap na may kahawak kamay. 49 years na kami naghahawak kamay. 49 years sa January 29. Amen? Bata pa lang kami nung kami magkasintahan noong 1970s, 72. And that was just a few years ago. Kailan lang yun? Amen? Na kami magkasintahan pa lang. Hanggang sa kami na ay minsan tayo nagkakasala. Hindi yung pagkakasala na yun. Ang ibig ko sabihin, yung pagsisinungaling. Dahil kahit na tayo nasa kay Kristo na nagsisinungaling pa tayo. Kasi pagpapaalam ko siya sa kanyang mga magulang, kami po ay magsisimba sa Quiapo o sa Santa Cruz. Pero totoo namang nagsisimba kami. Kaya lang sandali lang kami sa simbahan. Matagal kami doon sa sinihan. Hallelujah, sabi nila. Ngunit tayo ay pinagpala ng Diyos, pinuri. Tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Bakit tayo ay mga binyagan? Sabi mo, ako ay binyagan. I am baptized. And this is the topic today. Baptism is the gateway to Christian living. Ito ang unang sakramento. This is the first sacrament out of the 7 sacraments. Catholic sacraments. We have the sacraments of initiation. Ito ang tinatawag na baptism. We have the sacrament of confirmation. And then the sacrament of Eucharist or Holy Eucharist or First Communion. Hindi pwede nauna ang First Communion sa baptism. Kaya may pagkakasunod-sunod yan. Kaya sinasabi, baptism is the gateway to Christianity, to Christian living.
Purihin muna natin ang Panginoon. Hallelujah. And then, we have two other sacraments. We are still continuing our Catholic teaching. Amen? Yung ibang nakalimot na, maalala nyo. Yung hindi alam, maalalaan nyo. Para may matutuhan naman tayo. Amen po ba? Okay. Sacrament of Reconciliation. Ang may reconciliation, pakikipagkasundo. Kung paano ang mag-asawa kailangan nagkakasundo. Dahil pag hindi nagkasundo ay talaga hiwalay. Misan nga nasabi ko, misan ang dahilan patis lang. Dahil kaming mag-asawa, sa pagkakulang namin ay yung mga sinigang na bangus na maraming gulay. Siya ako ay patis, siya naman ay yung mabaho ang kanyang sausawan. Minsan sasabihin ko, dahil siya meron na siyang isda na sausawan, ako sasabihin ko, bakit ako walang patis? Ang sagot ba naman, wala ka bang kamay? Medyo may katapangan. Eh di ako naman, hanap siya. Wala. Kaya ang lalaki, pag ang lalaki na tanong natin, wala. Nung nakita ng babae, nung nakita ng asa, ay ano? Kung ahas niya, natuklaw ka na. Eh kung ahas naman niya, eh maghahanapin ko ba? Tatagin ko, eh ba't ka sumisigawan mo? Hindi kita sumisigawan. Maghapon ngayon ay hindi nagigiguan. Maraming tao, maraming mag-asawa ang nagkahiwalay. Hindi nagigiguan. Ano ang dahilan? Patis lang. Ganun kailangan talaga ang matahimik at masayang buhay ay nagkakasundo. Kaya may Sacrament of Reconciliation. Alam niyo, matapang na ako. Nasabihin na, mag-umpisal kayo. Nag-umpisal na uli ako, matagal ako hindi nag-umpisal. Amen. Dahil kung minsan parang, pari dito, wala ako diwala sa pari kung minsan. Amen. Baka ipagsabi yung kasalanan ko. Pero, lately, bago matapos ang taon, nagpunta uli kami sa Sacrament of Penance ng umpisal. Napakasarap po na ilalabas mo, nasasabi mo yung kasalanan mo at ikaw'y napapatawad ng Diyos through the priest. Amen? So, Sacrament of Reconciliation is Sacrament of Penance and Sacrament of Anointing of the Sick. Sabi nila, para sa matanda lang, hindi po. Para yan sa mga may sakit. Para sa mga tumatanda, ay lahat naman tayo tumatanda. Amen? Meron din Sacrament of Service. Ito yung Holy Orders. And Sacrament of Marriage. Hindi pwedeng pagsamahin yung dalawa. Hindi pwedeng naisawa ka na, pari ka pa. At hindi naman pwedeng nagpari ka na, gusto mo pang mag-asawa. Amen. Kung gusto mo mag-asawa, lumipag ka ng relihiyon. Hindi pwede sa Katoliko, pwede sa Orthodox Church. Ito po ang pinakamalapit na relihiyon sa atin. Because before, the Orthodox and the Catholics are one and the same. Nagkahiwalay po sila. O may matutunan na kayo bago. Dahil ang Orthodox ay hindi pumayag na magpasakop sa baba, sa po. Kaya hindi sila naniniwala o hindi sila nagpapasakop sa po. Sasabihin nila, bet kayo meron ng mama. Dahil pareho kayong naniniwala kay Mama Mary. Bet kayo meron na kayong mama, meron pa kayong papa. Eh kung isa mahirap sagutin, sagutin mo na lang, eh bakit kayo wala? Bahala kang mag-isip, kasi kung mag-iisipin mo, di ko ba? Ganun din, may paniniwala po ang Orthodox na the Holy Spirit comes only from the Father. Pero tayo Katoliko, nasa Nicene Creed na binabasa o sinasambit natin even sa Mass or Sunday Masses, that the Holy Spirit proceeds from the Father and from the Son. Hindi nagkakasundo. And for so many years, since 1054, ngayon ay 2026 na, hindi pa magkasundo ang Orthodox at ang Katoliko. Amen? Nagtuturo tayo ng humility, pero ako kumisan ay namin hindi. Dahil ang
Papa, ang Katoliko, ay ayaw tanggalin dahil gusto ng mga Orthodox ay wala ng Papa. Gusto nila parang council lang, parang sila ng mga council. Council of Bishops. Walang Papa, pare-parehas lang tayo. Pare-parehas lang. Kung may meeting, pare-parehas lang. So, ang Katoliko, para naman lumalabas na mawawala naman ang aking authority and power. Because the Pope is the most powerful man in the Catholic Church. At kung papayag naman na ang Orthodox ay sasama na sa Katoliko at mananalig sila at yuyuko na sila sa Papa, masasabi naman nila, baka tayo mawala. Kasi mas maraming Katoliko kaysa sa mga Orthodox Christians. So ano yun? Ibig sabihin? Pride. Lahat kayo may pride. Tayo sa pamumuhan may mga pride. Iyan ang pinakamahirap na tanggalin. Pero si Jesus ay merong humility dahil the counterpart ng pride is humility. At sinabi sa ating binasa, and Jesus came from Galilee into the river Jordan to be baptized by John. Alam niyo ba kung gaano kalayo ang Galilee doon sa river Jordan? It is about 120 kilometers. At kung ikaw ay nagpupunta ng Montreal, if you're going to Montreal or Ottawa, it's just coming from here in Toronto, and then you will pass by the Big Apple. Kikita yun yung merong Big Apple sa highway on the right hand side. Yun mga 100. So, nilakad yun Jesus in humility because John was preaching in the desert and then he was baptizing in the river Jordan. Maraming nakapila. Maraming tao na naglakbay. They came from Jerusalem about 60 kilometers. And it will mean about 3 days walk. Dahil wala pa namang kotse or Uber noon. And people are coming from the country of Jordan to be baptized by John. And this is about 3 or 4 days walk into the river Jordan to be baptized. So you can imagine, pagod sila. Gusto nila mauna. Teka lang tayo. Gusto natin tayo nagmumuna. Kapag nakapila sa Lopez o sa Walmart, mas maliit. Mas excited na. Gusto natin, lagi tayong nauna. Ayaw natin nakita, there is no patience. Pero si Jesus, siya ay Diyos, but He came to river Jordan to be baptized by John. Kaya alam ng Diyos, ang hirap na may pride. Kailangan talaga ay magpakababa na kayo. At nang dumating sa river Jordan, to be baptized by John, ang sabi ni John, why do you come to me to be baptized? You should be baptizing me, and not me baptizing you. But Jesus said, let it be. Parang Beatles, let it be. Let it be for now. Because of righteousness. Para makasunod sa utos at sa plano ng Diyos. Purihin muna natin ang Panginoon. Hallelujah. At siya nga ay nabautismuhan. Alam nyo kung saan yung baptism site? Nung kami nagpunta sa Israel, ang baptism site na itinuro sa amin doon sa ibaba ng Galilee, Sea Galilee, sa simula pa lang ng Jordan, which is 120 kilometers north. Ang sabi ng driver, dito ba talaga ang baptismal site? Dito na rin to. Kasi yung tubig na nasa river Jordan at 120 kilometers na, pareho lang ang tubig sa river Jordan. Hindi pala yun. Ngayon sa aking mapagplano ng trip, nalaman ko that the baptismal site, according to UNESCO, is on the east side of Jordan River, which is part of the country of Jordan. Kaya ang sabi naman ng Israel, no, it is on the western part.
Ngayon, may mga plane, kaliwa o kanan. Siguro, may bilisip ko because of tourism. Siyempre, mas maraming tourist. Dahil ang mga Kristiyano gusto makarating sa Roma, gusto makarating sa Israel. Eh, mas maraming tao, mas maraming mga pera, madali yung gusto. Hallelujah. Purihin muna natin ang Panginoon. And so Jesus was baptized. And when he came down and he was dipped into the water, so ito po yung baptism. Baptism, what is baptism? Baptism is a Christian ceremony using water for you to be baptized, to be cleansed, and to be part of a community. Malalaman mo kung ikaw ay Kristiyano o ikaw ay Katoliko base sa iyong certificate. Kung saan ka bininyagan, makikita mo you were baptized in the Catholic Church. Kaya nga sa yan, mag-apply ka ng visa, ng passport, kailangan mo ng birth certificate, at kailangan ipakita mo kung ikaw ay anong religion mo o walang religion. Amen? Purihin natin ang Panginoon. So baptism is an act of cleansing because John was preaching in the wilderness and saying, repent, for the kingdom of God is near. Repent, all of you, for the kingdom of God is at hand. Narito na ang paghahari ng Panginoon. Thy kingdom come. Ang Diyos na nasa langit ay bumaba na sa lupa. Nabuksan na ang langit. Kaya tayo ay pwede nang makapasok sa langit. Dahil si Jesus ang nagbukas ng langit. At ang sabi rito, when Jesus came out of the water, and he saw the Spirit like a dove. Ito po ang mga sinyalis, the mystery na ang Holy Spirit like a dove alighting on Jesus' shoulder. And then, a voice in heaven was heard. This is my Son, whom I love. Whom I love, my dear Son, with whom I am well pleased. Ang sabi, ito ang aking anak, ang pinamamahal kong anak, na ako ay nalulugod.